Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang programa. Dapat ganyan lang 'no, medyo mahinahon. Nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan manunod na naman po tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ang ating magiging opinyon ay, batay lamang sa ating pangit, masyadong formal. Ito po ang title mga kapatid, Biglaan 'to. Grabe, shocking, kakabasa ko lang, breaking news, Boying delikado dito. Baste, kumanta na. Ayan po ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Kaya kung ready na kayo, simulan na natin sa isang munting Kung paalala. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Okay yung ganun salita. Then magandang mahinahon para siguro mas makakapag-isip ako ng maayos. Experiment lang. Kaysa medyo magwala na naman ako. Okay, panoorin na po natin anong meron sa balitang ito. Balitang Pinoy TV. Anong meron? Walang lusot to si Boying, ano. Dinimanda siya ni Baste. Ngayon parang nagkaroon ng areglo doon, no. Ngayon naman, Ha? pinadidisbar, hindi na siya abogado kasi pag di ka na abogado, paano ka ba naman magiging ombudsman? Yari na to. Di ba tinanong ni Erwin Tulfo na we can bend the law? Di ba? Secretary Remulla, umuo naman, sabi niya, yes sir. Doon siya ngayon nadali. Kasi nga, hindi mo pwedeng i-bend yung law. 'Di ba? Dinamay pa ni ni Erwin Tulfo. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir ka. Di yari ka ngayon. Tuloy tayo. Sabi ni Boying Remulla kay Erwin Tulfo na pwedeng baluktutin ang batas. Akalain mo yun. Secretary of Justice, Hustisya, pambihira. Yung isa mambabatas, gustong baliin ang batas. Yung isa naman, Secretary ng Hustisya, Secretary of Justice, gustong baliin ang batas. Ano ba yan? Ano bang nangyayari sa ating Pilipinas kung mahal? Mambabatas, babaliin ang batas. Tinanong yung attorney, secretary, DOJ, Department of Justice, di ba? Tama ba siya? O, secretary, no? Aray ko. So, sumasang-ayon sila sa bend the law. Samantalang doon sila nagtatrabaho. Maiintindihan mo sana kung sila'y mamamayan lamang, di ba? No? Pero nandoon sila nakaupo sa posisyon na hindi nila dapat sabihin yun. Anak ng teteng. Wala na itong natin, Pilipinas natin. Alam mo, habang tumatagal, paburara itong Pilipinas kung mahal. At take note may nagtatanggol pa rin. Kaya pa ba nila? Believe din ako sa kanila, no? Kaya magagawa, ganun talaga eh. Tapos gusto maging ombudsman? Ombudsman, babaliin mo batas? Talagang Sometimes we bend the law. Am I right, Secretary Boying Remulla? Yes, sir. Tapos gusto niya maging ombudsman eh, no? Wala talaga. Ano na tong Pilipinas natin ngayon? Taas ang kamay. Matino pa ba ang pamamalakad ng gobyerno natin? Si Presidente. Isa pa yun. Di ba? Nagkaroon ng lindol. Alam mo ginawa? Mamimigay daw siya ng 20 pesos kilo ng bigas. Magbebenta. Samantalang si BP Sara andun namimigay na. Samantalang siya pa inspect pa. Wala talaga. Putik niyan. Naniniwala pa ba kayo sa gobyerno natin? Tuloy tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, nasa description niya. I-subscribe niya. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber,
Yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, good news to. Good news. Sa breaking news pa to, bagong-bago. Sige, pag-usapan natin to. Tila maraming humahadlang sa ombudsman bid ni Justice Secretary Boying Remulla. Yon, marami daw humahadlang sa disbar ay sa pagiging Siyempre naman. Ipinapadisbar na siya ngayon ng Duterte Block dahil pa rin sa pagkakaaresto kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Ivy Kasama pa yun. Walang lusot to si Boying, ano. Dinimanda siya ni Baste. Ngayon parang nagkaroon ng are-areglo doon, no. Ngayon naman pinadidisbar, hindi na siya abogado kasi pag di ka na abogado, paano ka ba naman magiging ombudsman? Di ba? Ay, teko muna, balita ito ng bilyonaryo. Binabati ko nga pala kayo, congratulations bilyonaryo. Sino ba may-ari ng bilyonaryo? Hindi kasi ang dami nagtatanong doon sa sa comment section. Pakilagay nyo nga, sino ba ang may-ari ng bilyonaryo channel? Sige nga mga kapatid, sino ba may-ari niyan, no? Pasok tuloy. Matapos maabsuelto sa ombudsman, muling sinampahan ng kaso ng Duterte Block ang kampo ng gobyerno, kabilang ang tumatakbong ombudsman na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa pagkakataong ito, disbarment case na ang inihain laban sa kalihim. Ito ako natatakot. Una, ito si Atty. Torion, kinukumbinsi ko to na tumakbo sa 2028 bilang senador. Sabi niya, naku, malayo pa sa pangarap ko, hindi ko gusto yan at saka wala akong pera, no? Dahil talaga namang ang daming tinatrabaho nito si Atty. Torion, magka-message kami nito, nagkakasama kami, may isa pa yung patungkol sa impeachment. Yan, kasama kami noon na petitioner na pinapawalang bisa sa Supreme Court at nagtagumpay naman. Kaya ako naniniwala na napakalaking bagay. Nakikita natin ang galing ng abogado, di ba? Si Marcoleta, andyan si Cayetano. So talagang pagdating sa legislative department, lalong-lalo sa Senado, napaka-importante ng galing ng abogado. No? So kaya ako itutulak ko talaga yan si Jimmy Bondo, Atty. Jimmy, Atty. Torion at saka si Atty. Vic Rodriguez. Pero ito ngayon meron na naman siyang siya naman ang abogado ngayon ng Duterte Block o ni Baste na pinapadisbar bilang abogado si naikutan ni Boying kasi yung ombudsman. Diba? Dinimanda siya, naikutan ni Boying ombudsman. So siguro malakas siya dun sa ombudsman dahil si Boying gusto maging ombudsman. Ngayon, sa Supreme Court na ito. Ayun. Sa korte na po ito, pinadidisbar. So hindi na siya magiging abogado. Siguro nakikita ko kasi gigil na gigil silang makapasok diyan sa sa ombudsman na yan. Tapos kahit na na-reject na, sige pa rin. Sa tingin ko, mayroon silang planong binabalak kaya gustong pumasok ni Remulla dyan. So pag nakapasok sa dyan, mukhang matindi ang planong darating para sa mga Duterte. Iniisip ko parang aatake sila sa Duterte. Yun yung hula-hula ko lamang. Nakikita ko lang, parang vision ko. Oo, sa totoo lang, ako ang natatakot sa buhay nito si Atty. Torion. Takot ako kasi, well anyway, mga Pilipino, sa tingin ko naman, kung talagang mayayari kay Atty. Torion, 4 na tao lang. Oh. Kayo na magsabi kung sino yan. Yan lang naman yung mga nakalaban niya, 4 na tao yan. Isang magpinsan. Or Isang magpinsan. Sino bang magpinsan sa gobyerno? Sa mga ulo, sa mga nakaupo? Yung kurakot? alam mo na, yung mga nakalaban niyang nadimanda, isang pulis, isang secretary. Isang lespo. Kilala ko yun. Parang may star yun, no? No? Ako naman itingin Yung isa sekretary to. ko lang yon. Kasi napaka-delikado ng buhay ngayon ni Atty. Torion. Wag naman sana, pero kailangan kasi natin talaga dahil mahirap itong hinahawakan niya. Not all lawyers will handle this big case. Alam pa naman natin na talagang sila, pag kinanti mo sila, naghahanap ng butas. Tama. Related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian C. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Bukod kay Remulla, pinapadisbar din sina Defense Secretary Gilberto Chodoro, Yan talagang dapat madisbar yan si Chodoro. Isa pa yan, yung hilig sa gera. Justice Undersecretary Nicholas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulion. Kasama rin sina Prosecutor Fadulion at Yusek T. sa mga sinampahan ng kaso ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos dahil sa umunoy iligal na pagkakaaresto kay FPRRD. Kung dati, kidnapping ang terminong ginagamit ng Duterte allies, ngayon, tinawag ni Attorney Israelito Torion na expulsion
expulsion patungong Netherlands ang nangyaring pagkakaaresto. Oh. Nilabag umano ng mga abogado at opisyal ng gobyerno ang Canons of Professional Responsibility o ang Code of Ethics ng mga abogado. Si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang petitioner ng latest case na ito. Si SOJ Remulla naman hindi na nagulat sa panibagong kasong isinampa ng Anyay Davao Group. This is not the first case he filed. He's been filing cases. Ang dami mo kasing ginawa, di ba? Ang dami mo naman kalokohan Kaya- kasi talaga Kaya kahit siya, hindi na rin nagulat. ang ginawa. Pambihira. Pati si ano eh. Pati si Marcoleta, pinadidisbarto. Alam niyo kung anong sabi ni Marcoleta? Bakit? Di ba tinanong ni Erwin Tulfo na we can bend the law? Oo. Oh. Di ba? Secretary Remulla? Valid reason yun, di ba? Yung sasang-ayunan mo na sometimes we bend the law. You can bend the law ba yun? Oo naman, sabi niya, yes sir. Sabi ni Boying Remulla kay Erwin Tulfo na pwedeng baluktutin ang batas. Akalain mo yun. Secretary of Justice, Hustisya, pambihira. Yung isa mambabatas, gustong baliin ang batas. Yung isa naman, Secretary ng Hustisya, Secretary of Justice, gustong baliin ang batas. Tapos gusto maging ombudsman. Ombudsman, babaliin mo batas. Eh talagang taryela kayo mga taryelak tiyo. Pambihira oh. Diba? Dapat talagang maano ito si Boying. Obviously, talagang sasampahan ka ng kaliwat ka ng kaso dahil ang dami mo pinaggagawa eh. Oo. Pero ang bibilis ng mga kaso mo, lalo na yung sa anak mo, ang bilis, biglang nagpawi. No? Oh, Yun sa anak. Kasi di ba natapos agad, no? Ang bilis talaga ng hustisya pag ganun. wala. Expected lang. Sir, bakit po nasabing expected? Kasi he lawyers for the Davao Group. Si Torion, iginiit na Expected na yon. Bakit? He lawyers for the Davao Group. So, ibig sabihin, politika. Hindi. Yung pagiging ombudsman mo, ang pagiging political. Dahil sigurado, pag naging ombudsman to, matatanggal as vice president si Sara. O kakasuhan yan. Kaya kayo ang namumulitika. no? Di ba? Oo Alam mo, nga. kalahati ng problema ng Pilipinas, kunwari wala si BP Sara. Hindi nyo pag-iintindihin eh. Ang pag-iintindihin nyo, unahan kayo sa flood control projects dahil andun ang pera. wala itong kinalaman sa ombudsman bid ni Remulla. Pero Will this block? So, sa akin lang kung wala siguro yung Duterte, malamang hindi mabubuking itong flood control issue. Base lang sa opinion. Hopefully. kung pumalyaman ang application ni Remulla, kagagawan daw ito ng sarili niyang mga aksyon. Ang gusto raw ng Duterte block accountability. Ang administrasyon naman, naniniwala ang pagkakaaresto ni FPRRD ay nasa ngalan ng hustisya. Para sa agenda, Nasa ngalan ng hustisya, dinala nyo sa ICC? Ganyan na ba tayo? Hustisya ba yung Si PRRD, inuuwi yung mga kababayan nating may kaso sa ibang bansa, binadala rito. Kayo dinadala nyo sa ibang bansa. Di ba? Tapos presidente pa. Ito pa yung nakatulong talaga, di ba? Dapat lang, para sa akin, very dangerous. Isang politiko to. Di ba? Politiko to si ano eh. Tapos magiging ombudsman. Ako, napakadelikado nun. Kaya nga ako iniisip ko baka may plano silang hindi maganda. Kaya bakit pinupush nilang talagang doon doon siya maupo o doon siya pumuesto. Anong meron diyan? Kasi parang napanood ko sa balita hindi siya pwede. Tapos biglang sasabihin niya may clearance na daw kay PBBM. 'Di ba? Kumbaga pinupush nila. Ang pinakakailangan mo diyan, yung sa Comelec, yung head ba yun? Sino ba yun? Kasi yun talagang naipoproklama niya kahit hindi pwede, ipoproklama niya. Doon siya manghingi ng tulong. Baka may proklama siyang ombudsman. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin yung may nakuryente kay Magalong. Ito, kakapangyari lang ngayong araw na ito. At Uy, balita ko kakancel na raw nila yung hearing doon po sa Blue Ribbon about po dyan sa flood control. Bakit nyo ika-cancel? Ang lapit na. No? Naman, kung sino man ang nagsabi nun, si School Bukol ata, di ba? Grabe naman. Malapit na Nandoon na tinuturo na Tapos, yung kakasuhan pa or pag-iisipan nila ng plano na kasuhan, yung nagtuturo. Ang dami nang nagtuturo Hindi pa pwedeng, alam niyo, sobrang halata na.
Sobra-sobrang halata na po yung ginagawa nila. Dahil malapit na sa katotohanan, ngayon ika-cancel nila. So kung ika-cancel nyo yung Blue Ribbon na yan o tapos na, hindi mo na pag-uusapan, alam nyo po, sayang yung mga naumpisahan. Sayang yung mga panahon. Ano na naman ang makikita ng mga kababayan natin? Sabihin na naman nila, hanggang hearing na lang talaga lagi. Wala na. Ganyan na lang sa susunod, may pag-uusapan na naman, tapos wala na naman. Gagawa ng diversion, yung mga ganyan. Wala na tong Pilipinas. Wala. Nakikita ho natin, pabulok na ho ng pabulok yung sistema ng gobyerno natin. Yung mga matatalinong tao, yung talino nila ginagamit nila dun sa tinuturing nilang kalaban. Hindi nila mahal ang Pilipinas. Ang pansariling interest lang po ang gusto nila, yung pera. Matanda ka na. Tama na. Magbagong buhay na. Gumawa na lang tayo ng mabubuti. Hindi yung sige pa rin, may pera na pero sige pa rin, marangya na yung pamumuhay, ibig sabihin maganda na yung pamumuhay mo, okay na yung mga apo mo, okay na rin yung mga anak mo, okay naman na. Bakit kailangan mo pa rin makisahod, makisipsip sa mga daliri ng mga buayang kurakot din? Yung mga kurakot na yan hindi na perang mahalaga sa kanila ang pera, pero hindi na yan Kumbaga yung kabilang utak nga nila hindi na gumagana. Sabi ng doktor na hindi naman yung kabilang utak, meron dun medical term kasi kaya hindi ko masyadong matandaan. Mayroon daw kasing dalawa dyan na gumagana na sinasabing, sige, nakawin mo, sige. Yung isa naman, wag na, tama na. Yun. Kumbaga siguro, konsensya or kung ano pa man, hindi na raw gumagana yon. Mga kapatid, lagi tayong mag-isip ng mas maigi. Wag ho nating isarado yung utak natin. Hindi naman ho sa maka-Duterte kami, gusto namin yung Duterte. Kasi nakikita ho namin, ito yung totoo, ito yung tama. Pero bakit yung mukha ko, mukhang stress na rin sa kakaisip ng... Alam nyo, hindi naman ako makabayan Nagre-reaction video lang kami ng mga rap dati. Mga katagang mga binibitaw ng mga salita. Ganun lang kami dati. Hanggang sa pumasok kami kay Ben Barubal. Hanggang sa, nakapasok tayo sa pagbablog sa politika. Uniteam, nagustuhan natin si BP Sara at PBBM. Nang tumatagal na, nakikita natin si PBBM nagmumukha ng 80-80. Kaya ayun, pakampihan mo, di mukha ka na ring 80-80. Wag na, Halimbawa, babayaran ako, wag na, kunwari ka pa, bayaran ka rin ng Duterte. Yan. Ipapasok ulit natin yung word na mamatay na bayaran. Hindi po kami bayaran dito. Nagsasalita kami para sa sarili namin. Hindi kami katulad ng sa kabila, kumikita na sa YouTube, kumikita pa sa binabayaran sila. Wala ganun ho talaga Pero dito po sa channel natin at sa iba pang mga vlogger, naniniwala ako na mahirap ang laban ng mga Duterte ngayon dahil ang mga nakaupo talagang bangag sa pagtatrabaho, di ba? Kumukha na akong stress dati. Saya-saya ko mag-vlog. Tangin na kasing flood control to. Binida niya kasi, Tapos ngayon, malapit na Ando dun na, tinuturo na. Tapos biglang ka-cancel mo yung Blue Ribbon hearing dyan sa flood control or sa DSWD. Wow! Ano kami tanga na? Bakit mo? Sobrang protekta naman yan. Pasensya na Dinadalangin ko na mabawian sana ng buhay yung mga mga sumisip-sip sa daliri ng mga kurakot. Wala na silang puwang dito sa mundo. Puro na lang Hindi ko alam kung paano ko tatapusin tong video na to, mga kapatid. Siguro papindot na lang po ng like. Malaking tulong na po. Lagi akong nandito para sa inyo. Sana nandiyan din po kayo para sa akin. Malaking tulong, isang pindot lang ng like bago matapos yung video at nakarating ka hanggang dito. Maraming salamat po. Pwede bang pa-type sa comment para malaman ko nakarating naman kayo dito Duterte pa rin. Thank you very much.